Part 81, Gretchen. Hello, Ashland listeners. This is Sandra, ang narrator po dito sa ating channel. Kamusta po kayo? Sana nasa maayos kayo saan man kayo naroon. Mag-ingat po tayo palagi. Mula po ngayon, makikita nyo na po ako dito sa ating channel. Sana ay patuloy nyo po kaming suportahan. At samahan niyo po akong ipagpatuloy ang sunod na kabanata ng kwentong pag-ibig ni Gretchen at Demetrio. Kinabukasan, maagang nagising si Gretchen. Pagkatapos niyang maglinis ng sarili, lumabas na siya ng silid, subalit sa salas pa lamang siya. Napatigil siya sa paglalakad nang maamoy niya mabangong aroma ng nilulutong bacon sa kusina. Nangunot ang kanyang noo. Si Demetrio ba ang nagluluto? Mabilis siyang tumakbo sa kusina dahil sa pag-aalala. Naalala niya kung anong nangyari nung nakaraan nagluto ito. Literal na sobrang gulo ng kusina. Baka kapag nahuli siya, masunog ang buong apartment nila. Wala pa namang alam sa kusina si Demetrio. Pero natigilan siya na makitang hindi nasusunog ang kusina. Kaswal lang din ang kilos si Demetrio na parabang sanay ito sa ginagawa nito. Unti-unti, nangunot ang kanyang noo. Kailan pa ito natutong magluto? Sa kabilang banda, nakahinga siya na maluwag at mukhang walang trahedyang magaganap sa bahay nila. Akmang tatarikot siya at babalik sa kanyang silid nang marinig niya ang boses si Demetrio. Saan ka pupunta? Breakfast is almost ready. Natigil sa paglalakad si Gretchen at dahan-dahang napalingon kay Demetrio. Ngayon niya lang napansin na nakasando pala ito kung saan kitang-kita niya ang matipuno nitong mga braso at bakat ang malapad nitong dibdib. Or, do you want another type of breakfast? Namilog ang kanyang mga matang napatitig kay Demetrio. Sumilay ang isang mapaglarong ngisi sa labi nito at halatang tinutokso siya. Hindi niya tuloy malaman kung hihingin ba niyang bumalik sa dati sa Demetrio o pananatilihin niyang panibagong version nito na malandi at mapang-asar. Hindi ko alam na may pagkabastos ka pala. Di niya mapigilang magtaray. Wala naman akong sinabing bastos. Who knows, you prefer food different from what I'm cooking. Ikaw yata tong kung ano-anong naiisip. Pagak siyang natawa. At siya pa talaga ang binaliktad nito. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Pag-iiba niya ng usapan. Napatingin naman si Demetrio sa mesa kung saan may fried egg na nakahain bago nagkibit balikat. Pinag-aralan kong magluto. Alam ko, hindi ito kasing sarap ng mga niluluto mo but I still want to cook for you. Pinagmasdan ni Demetrio ang reaksyon ni Gretchen. She seemed flustered with what he had said. Kagabi lang napilitan siyang tawagan si Jomar para itanong sa lalaki kung ano ang dapat niyang gawin para mapansin ng isang babae ang effort ng isang lalaki. Bakit, Master Colin? Gagawa ka ba ng act of service as a love language kay Miss Miranda? Tanong pa ni Jomar. Kahit nadidiretsahang inamin ng boss niya kung sino ang tinutukoy sa tanong nito pero hindi naman siya bobo para hindi magets ang sitwasyon. Nais nang mag-effort ng boss niya para magpapansin sa asawa nito. Sabi na nga ba hindi pa lilipas ang kalahating taon, kakainin na ng boss niya lahat ng mga pinagsasabi nito. Tinamaan na nga ni Cupido si Ice Prince. Just answer my damn question. Kung ayaw mong mawala ng year-end bonus, Jomar. Malamig na tura ni Demetrio. Napakamot naman sa ulo si Jomar. Gusto lang naman niyang makichismis sa ganap sa buhay ng boss niya, pero lagi talaga siyang nagkakatalo sa year-end bonus niya. Pero di bale nang walang chismis na makuha, basta may bonus. Sapat na yun sa kanya. Aside from cooking her breakfast, Demetrio also wear clothes that shows his masculinity just as what Jomar had told him. Umangat ang sulok ng kanyang labi nang suyurin siya ng tingin ni Gretchen. He can't believe he's doing a thirst trap just to get her attention. So silly, yet he can't help doing it. Sit down, Gretchen. Malapit na akong matapos. Untag pa ni Demetrio nang makita niyang parang nais na siya nitong layasan at magtago na naman. Nagbago na talaga si Gretchen. Bigla na lang nawala lahat ng tapang nito. He knew her as a logical thinker. Matalino to at parang alam na lagi kung anong susunod na galaw. But this past few days, she always gets flustered and cower. But he still likes this version of her. She's so cute that he wants to pinch her. Umupo na si Gretchen sa hapag gaya ng sabi niya. Kamusta na ang paa mo? Masakit pa ba? Tanong na Demetrio habang nasa gitna sila ng agahan. Okay na. Hindi na masakit? Maayos na rin akong nakakalakad. Kaswal niyang sagot.
Napatango-tango naman si Demetrio. That's good to hear. Kung ganoon, pwede ka nang lumabas bukas. Nagtatakang nag-angat ang tingin si Gretchen kay Demetrio. Lalabas? Ibig mo bang sabihin pwede na akong pumasok sa trabaho? Mabilis na umiling si Demetrio. No? Sa susunod na linggo ka na pumasok kung gusto mo. Napakurap-kurap naman siya. Kung hindi sa trabaho, ano palang ibig sabihin nito? Marahil napansin ni Demetrio ang reaksyon niya. Binaba nito ang hawak na kubyertos bago nagangat ng tingin sa kanya. Since your foot is okay, I'm planning to take you out on a date. Muntik nang maibuga ni Gretchen ang kanin sa bibig niya dahil sa kanyang narinig. Agad niyang dinampot ang tubig na nasa kanyang mesa at mabilis na nilagok. Mataman namang nakamasid si Demetrio sa kanya na mas talo niyang kinaasiwa. Anong sabi mo? Date? Di makapaniwala niyang tanong. Yes, walang gatol na sagot ni Demetrio. Bakit tayo magde-date? Humugot ng hangin si Demetrio at ipinagsalikop ang mga palad. Hindi tayo nagsimula sa ganong estado, Gretchen. We got married in an instant without any feelings for each other. Kaya naman naisip ko formal kang ligawan kahit pakasal na tayong dalawa. Walang buhay siyang natawa. Ano ba ang nagawa niya at biglang naging ganito na ang lahat? Wala naman to sa plano. Paano kung hindi ako papayag? Then I won't stop asking you. Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi habang nag-iisip kung paano niya babaguhin ang utak ni Demetrio. Maya-maya pa isang bagay ang pumasok sa isipan niya. Hindi kita gusto. Wala akong feeling sa'yo kaya wala kang mapapala sa akin. Walang gatol niyang bigkas. Tila hindi naman natinag si Demetrio sa sinabi niya. I'm already expecting that at hindi na yan problema sa akin. Alam mo ba kung anong goal ko? Bigla nitong tanong. Ilang segundo siyang napatitig sa lalaki bago nagsalita. Ano? It's for you to like me back. Kaya ayos lang sa akin kung wala ka pang feeling sa akin ngayon. Malakas ang kumpiyansa ni Demetrio sa sarili niya. It doesn't matter if Gretchen doesn't like him dahil sa tingin niya, he already got her attention. But he still wants to pursue her because she deserves all the respect and everything after what she has been through. Problemadong napatitig si Gretchen kay Demetrio. Parang di yata effective ang sinabi niya. Kailangan niyang mag-isip ng bagay na mawawalan ng gana si Demetrio sa kanya. Ilang sandali pa unti-unti siyang napangiti. Kung gusto nito ng date, pues dadalhin niyang lalaki sa lugar na sigurado siya na hindi nito magugustuhan. Demetrio is a billionaire. Sigurado siyang hindi nito magugustuhan ng mga pipitsoging lugar. Sa kaisipang yon, lihim siyang napangiti. Papayag na ako makipag-date sa'yo. Kita niyang mabilis na nagliwanag ang mukha ni Demetrio. Talaga? Sunod-sunod ang naging pagtango niya. Yup, pero sa isang kondisyon. What condition? Ako ang mamimili ng lugar kung saan tayo pupunta. Ilang sandali siyang tinitigan ni Demetrio pero maya-maya lang mabilis ding tumango. Kung yan ang makakapagpapayag sa'yo, then why not? Okay, deal. Pagkatapos silang kumain, nagpaalam na si Demetrio sa kanya na papasok to sa trabaho. Naiwan naman siyang nagpapahinga sa apartment at habang wala ang lalaki, inisip niya kung saan lugar niya nga ba ito dadalhin. Sumapit ang kinabukasan kung saan napag-usapan nilang mag-date. At dahil may ginawa pa sa opisina si Demetrio, 2:00 ng hapon na nila naisipang umalis. Nagbihis lang siya ng isang simpleng damit bago lumabas sa kanyang silid. Nang makalabas na siya, naabutan niya si Demetrio na nakaupo sa sofa at nakabihis na rin. Sinuyod niya ng tingin ang lalaki. Isang dark wash jeans ang suot nito at kulay sky blue na polo. Yun ang unang beses na nakita niyang nagsuot ng ganong attire si Demetrio. Madalas kasi itong nakasuit tuwing pumapasok sa trabaho. Nang makita siya nitong lumabas, agad tong napatayo at sinuyod din siya ng tingin. Di naman tinago ng lalaki ang paghanga sa mga mata nito, kaya nakaramdam na naman siya ng asiwa. You look so gorgeous, Gretchen. Anito habang nagniningning ang mga mata. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Halika na. Ayaw niya sa lalaki at nauna nang nagpunta sa pintuan. Napangiti namang nakasunod si Demetrio kay Gretchen habang naglalakad sila pababa. Nakasalubong nilang isa sa kanilang kapitbahay. Agad tong ngumiti nang makita silang dalawa. Aba, mukhang may date yata kayo ngayon ah. Nakangiti nitong pula. Hilaw nang ngumiti si Gretchen at umiling. Akbang magsasalita siya nang
Bigla na lamang siyang inakbayan ni Demetrio at idinikit pa sa katawan nito. Paano niya po nahulaan? Napakurap-kurap naman si Gretchen. At kailan pa ito natutong makisakay sa usapin ng kapitbahay nila. Yung nung unang mga buwan nga sila sa apartment, parang ayaw nitong makipag-usap, ni mapalapit sa sino man nilang kapitbahay. Paano hindi? Bihis na bihis kayong dalawa. Mabuti ang ganyan. Dapat magkaroon talaga kayo ng oras sa isa't isa, lalo na't bago pa kayo nagsasama. Isa yan sa makakapagpatibay ng relasyon ninyong dalawa. Enjoy kayo sa date ninyo. Thank you, Manang. Sagot pa ni Demetrio. Tila kinikilig naman silang nilampasan ng ate. Nang mawala ito sa panin nila, agad na inalis ni Gretchen ang braso ni Demetrio sa balikat niya at sinamaan pa ito ng tingin. Di naman nawala ang saya sa mukha ni Demetrio hanggang makarating sila sa parking lot. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto bago sumakay sa driver's seat ang lalaki. Mukhang excited ka, puna niya habang nagmamaneho ito. Of course, this is our first date. Bakit hindi ako may excite? I'm looking forward kung saan mo ko dadalhin. Masaya nitong sambit. Lihim namang umangat ang sulok ng labi ni Gretchen. Tingnan lang natin kung makikipag-date pa ito ulit sa kanya pagkatapos ng araw na to. Ihinto mo dyan, utos ni Gretchen kay Demetrio. Hindi naman nagreklamong lalaki at agad tumanap ng pupwedeng iwanan ng kotse nito. Nang makababa sila, nilingan ni Demetrio ng tingin sa paligid. Anong gagawin natin dito? Ngumiti siya bago itinuro ang nakaharing na stall sa unahan kung saan marami ding taong naroon. Fiesta sa lugar na to, kaya maraming tao at kasiyahan. Plano kong kumain ng street foods. Sasamahan mo ba ako? Napakurap-kurap sa Demetrio at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa street foods. Lihim na napangiti si Gretchen. Sigurado siya hindi pa ito nakakakain ng ganitong klaseng pagkain. Malinis ba ang pagkain siya? Bigla nitong tanong. Mahina namang natawa si Gretchen. Oo naman no? Bakit? Hindi ka pa ba nakakakain ng street food sa tanang buhay mo? Makahulugan niyang tanong. Napakurap-kurap naman si Demetrio. Gretchen's eyes has a meaningful spark. Para bang sinusubukan siya ng babae. Matapang niyang sinalubong ang mata ng kanyang asawa. Hindi pa. Dahil hindi ako mahilig sa ganyan, pero dahil gusto mong kumain, I can try to. Matapang niyang sagot. Napangiti naman si Gretchen. Hanggang saan kaya ang kaya ni Demetrio para panindigan ang pagpapanggap nito na kagaya niya ito ng estado? Kung gano'n, tayo na. Aya niya at masiglang naglakad, papalapit sa mga street foods vendor. Parang naglalaway siya dahil sa mabangong aroma ng pagkain na nanonood sa kanyang ilong. Lihim niyang pinagmamasta ng reaksyon ni Demetrio habang sinusuhid ng tingin ang kabuuan ng stall at pati na ang mga tindang pagkain. Anong gusto mong kainin, Demetrio? Tanong niya sa lalaki. Napalingon to sa kanya. Agad niyang napansin ang pamamawis ng noo nito. Mukhang hindi sanay sa maalinsangang panahon ng lalaki. Di niya mapigilan ang sariling muling mapangiti. Laging inilalagay ni Demetrio sa alang-aling sitwasyon ng puso niya, kaya panahon na para gumanti siya sa lalaki. May menu ba sila? Bigla nitong tanong. Nais niyang bumanghalik ng tawa, pero pinikil niya ang sarili niya. Wala. Magtuturo lang tayo kung anong gusto nating kainin. Then, just order anything for me then. Tumango siya at kinausap ng tindero. Nag-order siya ng 2 kwek-kwek, 2 baso ng fishball, 2 baso ng siomay at 2 baso ng buko juice. Saan tayo uupo? Ani Demetrio, habang nililibot ang tingin sa paligid. Hindi tayo uupo dahil wala namang upuan. Kunotong napalingon si Demetrio sa kanya. You mean, tatayo tayo habang kumakain? Hindi makapaniwala nitong tanong. Nakangiti siyang tumango. Yup, okay lang ba sa'yo? Napatitig naman si Demetrio kay Gretchen. Bakit pakiramdam niya pinagtitripan siya ng babae? Gayon pa man wala siyang balak na sumuko. Wala namang bagay ang di niya kayang gawin. As long as he sets his mind to do it. Of course, ayos lang. Sigurado ka, paninigurado ni Gretchen. Agad namang tumango si Demetrio. Yup, saan ang kubyertos? Nakangiti niyang inabot ang isang stick. Naguguluhan namang napatitig si Demetrio sa maliit na stick. Ito ang gagamitin ko? Tumango si Gretchen. Tuhog-tuhugin mo lang yan para makain mo. Turo pa niya.
Pinanood niya kung paano nitong tusukin ng fishball, pero sa kasamang palad, parang iniiwasan yata si Demetrio ng fishball dahil hindi man lang tumatama ang stick. Natatawa siyang tumusok ng isa at iniumang sa bibig ni Demetrio. Ayan, nang masubukan mo. Ilang segundo tong napakurap-kurap bago kinain ang sinubo niya. Inaabangan naman niya ang reaksyon ng lalaki habang umunguya ito. Ano, masarap ba? Tahimik si Demetrio habang nilalasap ang lasa ng pinakain ni Gretchen sa kanya. Maya-maya pa napatango-tango siya. It doesn't taste that bad. Masarap yung sauce na maraming onions. It's good. Sagot niya at ganiya ang ginagawa ni Gretchen sa pagtusok sa fishball. Tuwang-tuwa siya nang sa wakas nakuhanan niya rin kung paano ang tamang pagtusok. Di naman inaasahan ni Gretchen na naging sagot ni Demetrio. Nais niya na hindi ito masarapan sa mga in-order niya pero taliwas ang nangyari at ngayon nga abala na ito sa paglantak sa mga street foods na nasa harapan nila. Katunayan nga nakulangan pa ito at dumagdag pa ng order. Pagkatapos silang kumain, dinala niya sa Demetrio sa peryahan. Halos nalibot na nila ang buong lugar at nalaro na ang mga games na naroon. Katunayan may dala na nga silang ilang stuffed toys na nakuha nila sa Target shooting game booth. Di niya inaakalang magaling palang mag-asenta si Demetrio at mukhang na-enjoy pa nga nito ang date nila kahit na ang unang plano niya ay mag-discourage ng lalaki. Inabot sila ng gabi na naglalakad-lakad sa amusement park. Thank you for today, Gretchen. Biglang ani Demetrio. Natigil siya sa paglalakad, napalingon sa lalaki. Maaliwalas sa mukha ni Demetrio na dapat sana'y nakabusangot na. Anong pinagpapasalamat mo? Halos gastos mo naman lahat ng lakad natin ngayong araw. Natatawa pa niyang anas. Tipid ng umiti si Demetrio, dahilan para matigilan si Gretchen. Kahit nakita niya na ang ngiting yun minsan nakakapanibago pa rin. It's not about the money. Masaya ako sa lakad natin ngayong araw. I really did enjoy it. Puno ng emosyong ani Demetrio. He originally planned to take Gretchen into a fancy date, pero nang dinala siya ng babae sa sinabi nitong date kanina, nagbago ang pananaw niya. Maselan siya sa lahat ng bagay. Inaamin niya maarte siya, but he can go down to drain as long as Gretchen is with him. It wasn't the kind of date that will define his happiness, but the person he is with. Sobrang saya niya. This is the first time he felt what happiness and peace really is. Si Gretchen ang kasiyahan at maging ang kanyang paghinga. And is not planning to let go of this peace nor the reason for it. Napapitlag si Gretchen. Nang kuhanin ni Demetrio ang isa niyang kamay at tinala sa labi nito, saka pinataka na isang masuyong halik. Last night, I said that I like you. Pero ngayon iba na ang nararamdaman ko. Gretchen, I know it's fast but this isn't like anymore. It's more than that. Ay shitimasu Gretchen Miranda Yamoto. Nakahiga lang si Gretchen sa kanyang kama habang nakatitig sa kisame. Ilang oras nang nakalipas mula nang makauwi sila ni Demetrio galing sa lakad nila. Hanggang ngayon patuloy pa rin sa paglalaro sa isipan niya ang sinabi ng lalaki kanina. Kahit di siya masyadong nakakaintindi ng Japanese, nakuha niya pa rin anong ibig sabihin ng mga katagang binitawan ni Demetrio. At sa totoo lang, di siya makapaniwala sa kanyang narinig. I'm not asking for your answer right away. I'm willing to wait, Gretchen. Hanggang masabi mo na rin sa akin ng mga katagang nais kong marinig mula sa'yo. Dagdag pa nito. Di siya nagsalita hanggang makauwi na lang sila sa apartment nila. May parte ng puso niya na nais tugunin ang sinabi nito pero maraming bagay pa rin ang pumipigil sa kanya. Bumuntong hininga siya bago marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Pagbibigyan niya ba si Demetrio sa nais nito at susubukang buuin ang pamilya nila? Magiging masaya nga kaya talaga sila? Nasa ganong kaisipan siya nang tuluyan na siyang hilahin ng antok. Nagising na lang siya kinabukasan, mataas na ang sikat ng araw. Bumuntong hininga siya bago napasulyap sa orasan. Nitong mga nakarang araw, madalas na siyang late kung magising. Siguro dahil na rin sa pagbubuntis niya. Bumangon na siya at nagtungo sa kusina, subalit napansin niyang tahimik ang buong bahay. Bagya siyang nakaramdam ng lungkot nang makitang walang kahit anong pagkain sa kusina. Di niya maiwasang mapailing. Isang beses pa nga lang siyang pinagluto ni Demetrio. Agad niya nang hinahanap-hanap ang ginawa ng lalaki. Binuksan niya ang refrigerator nang matigilan siya at napalingon sa direksyon sa salas.
Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kusina at napatingin sa nakasarang pinto ng silid ni Demetrio. Umalis na kaya siya? Tanong niya sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang kuryosidad, naglakad siya papalapit sa silid nito. Dinikit ang tenga sa may pinto para pakinggan kung may komosyon ba sa loob. Ilang sandali siyang nanatili sa ganong posisyon, subalit wala siyang narinig na kahit ano. Akmang aalis siya nang bigla siyang nakarinig ng isang bagay na bumagsak sa loob. Marahas siyang napalingon sa kulungan ni Molly sa pag-aakala na baka nakapasok ang kanyang pusa sa loob ng silid ni Demetrio. At nanggulo, subalit naroon lang naman si Molly at mahimbing pang natutulog. Muli siyang napalingon sa pintuan ni Demetrio bago kumatok. Demetrio, nandyan ka ba sa loob? Tawag pa niya sa lalaki. Ilang segundong lumipas bago to sumagot sa mahinang paraan. I'm here. Nangunot ang kanyang noo. Bakit pakiramdam niya kakaiba ang boses nito? Yun bang tipong namamaos at nanghihina? Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. I'm fine, Gretchen. Sigurado ka? Yeah. Nanatili siyang nakatayo sa pinto. Di niya alam kung papasok ba siya o hahayaan lang ang lalaki sa loob. Ilang sandali pa humugot siya ng hangin bago walang pasabing pinihit ang doorknob at tinulak ang pinto pagbukas. Agad bumungad sa kanya ang maliwalas na paligid. Pero ang kinagimbal niya ay si Demetrio na nakaupo sa sahig sa bandang paanan ng kama. Parang wala na itong lakas at namumutla pa. Mabilis siyang lumapit sa lalaki at agad tong dinaluhan. Hinawakan niya ang mukha nito at pilit na iniharap sa kanya. Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong. Dahan-dahang iminulat ni Demetrio ang mga mata nito. Base sa nakikita niyang eye bags na nakapalibot sa mga mata nito, mukhang dito nakatulog ng maayos kagabi. Ayos lang ako. Mahina nitong sambit. Anong ayos lang? Para ka nang hihimatayin tapos ayos ka lang? Naiinis niyang bigkas. Mahina namang natawa si Demetrio. Masakit lang yung tiyan ko. I think I'm having diarrhea. Uminom na ako ng gamot kaya magiging okay din ako. Sandali siyang napatitig sa lalaki. Agad na sumagi sa isipan niya ang mga kinain nila kahapon. Bukod sa street foods, dilala niya sa Demetrio sa mumurahing karinderya at pinakain pa niya ng balot. Mukhang sumakit ang tiyan nito dahil hindi sanay sa kinain nito. Kaya mo pa bang tumayo? Manumaning niyang tanong. Tumango naman si Demetrio. Of course, I'm still strong, Gretchen. Agad niya itong pinukol na isang masayang titig. Umayos ka nga. Halika na. Kailangan kitang dalhin sa ospital bago ka pa ma-dehydrate. Aangal pa sana to, subalit hindi siya nagpatinag at pinilit pa rin tong dalhin sa ospital. At dahil nanghihina si Demetrio, wala itong nagawa kundi sumunod sa gusto niya. Ilang beses din nagbawas ang pasyente mula pa kagabi, kaya naman maraming fluid ang nawala sa kanya. Pero huwag kang mag-alala, Miss Miranda. Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan ng pasyente. Kailangan niya lang ng pahinga at ilang mga gamot. Ani ng doktor. Nakahinga naman na maluwag si Gretchen. Mabuti na lang at naagapan niyang nangyari at agad na nadala ng ospital sa Demetrio. Bago mahuli ang lahat, bumalik na siya sa loob ng silid ni Demetrio para bantayan ang lalaki. Mahimbing tong natutulog at unti-unti na rin bumalik ang kulay sa mukha. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Kasalanan niyang lahat kaya sila humantong sa ganitong sitwasyon. Kung di lang sana niya dinala si Demetrio sa lugar na yon. Akmang aayusin niya ang kumot nito nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng silid ng lalaki at iniluwa ang umiiyak na si Bianca. Dito na po muna natin tinatapos. Huwag po kayong bibitiw dahil ilang oras lamang po ay muli tayong magkikita-kita para sa susunod nating istorya.